Bibles or electronic Bible, and let's read our scripture for today. John chapter 15 verse 11 to 17. These things I have spoken to you, that my joy remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, you love one another as I have loved you. Greater love has no one than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Last verse, these things I command you, that you love one another. Let's bow our heads and pray. Aming Diyos na banal, pinupuri po namin kayo't sinasamba. Maraming salamat sa dakilang salita ninyo, Ama, na patuloy, Panginoon, na nagbibigay liwanag sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig, maraming salamat sa pagliligtas, Ama. Lord, dalangin ko po, Panginoon, patuloy niyo po kaming buhusan ng kagalakan sa puso, sa isip, Panginoon, O God, na ibigay, Panginoon, sa inyo lahat ng meron kami, Panginoon. Dahil nararapat po kayong bigay ang kadakilaan sa inyo, Panginoon. To give all the glory, Panginoon, sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, at yung iyong anak na Jesucristo, aming Diyos sa tagapagligtas. Lord, patuloy po kayo magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, at patuloy niyo pong bigyan kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, O God, Lord, na nakatuon lamang sa inyo. Lord, ihanda niyo rin po ang aming isip, aming puso sa inyong salita, Panginoon. Hayaan niyo nga ito, Panginoon, lumalim pa ang pag-intindi namin, Panginoon, ang relasyon namin sa inyo, at mai-apply namin ito sa aming buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Let's praise His name today. Let's glorify the name of Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! Palakpak po tayo. Papuri para sa ating Ama. Hallelujah! What to say, Lord, it's you give my life, and can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give it all I am to you, and every day I can be a light that shines your name. We worship your name, Jesus. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I come to know you more, that you would guide me every single step I take, and every day I can be the light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray and I come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be the light unto your word. Every day it's you I live for. Every day I
follow after you every day. I walk with you, my Lord. Sing every day. I will live for you, Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you every day. I walk with you, my Lord. Minsan pa, let's sing. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you every day. I walk with you, my Lord. Sabihin natin sa Panginoon, it's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Minsan pa, para sa iyo, Panginoon. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Minsan pa, awitin natin para sa ating Panginoong Jesus. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for, Lord. It's you I live. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Every day. It's you I live for. It's you I live for. It's you I live for. I follow after you. It's you I live for every day. We live for you, Lord. Hallelujah. It's you I live for. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sa iyo ang aming mga papuri, ang aming mga awit at pagsamba. Hallelujah! Live a life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you will always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Let's shout the name of Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only. Say one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. 'Cause you were always, always there, every how and every way. Your grace abounds so deeply within. 'Cause you will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, forever until forever. Forever till forever. There's no way. Jesus, one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one. It's a fire. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Yes, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sing
You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I believe. One way, Jesus, you're the only one. Y sigamos hablando con Jesús. Hallelujah. Jesus, you're the only one that I You live for. One way, Jesus, you're the only one that I See one way, One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. Let's continue in the presence of the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord God, thank you for your goodness, for your faithfulness. Hallelujah. Lord, as we sing, Panginoon, your amazing love for us. Sa buhay, Panginoon, na binigay mo para sa amin. Sa buhay, Panginoon, Lord God, na binigay mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, sa iyong mga sakripisyo, Panginoon, Lord God. We are thankful, O God. Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord, tuloy nga na walang makakapantay sa pagmamahal, Panginoon, na meron ka para sa amin. Lord, as we worship your name, Lord God, ikaw, Panginoon, ang maitaas.
church, let's declare. Jesus, you
the reason that I live, the reason that I sing. I will worship, I will worship you. Come on, church, let's worship His name. I will worship. He deserves our highest praises. He deserves our worship. I will worship you. Praises. I will worship. I will worship you. I will worship. I will Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I Hallelujah. Tayo po ay manatiling nakatayo. At inaanyayaan ko po ang ating mga usher na i-distribute po ang ating pong mga elements. Tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. Hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well when your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? You're amazing. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor
talatang 23 hanggang 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Taas po natin ang ating pong mga tinapay. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong katawan, Panginoong Hesus. Kami po ay nagkaroon ng kagalingan. Kami po, Panginoon, ay malayang nakapapasok sa iyong trono, Diyos. Sambahin ka, Panginoon, at marami pong salamat sa pag-aalay ng iyong buhay. Sabay-sabay po natin kanin. Taas po natin ang ating mga kopa. Panginoon, marami pong salamat, Diyos. Sa iyong mga dugo, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Binayaran mo ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, kami po ay hindi lamang pinatawad, kami po, Panginoon, ay nilinis mo, Diyos. Ama, marami pong salamat. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, let this be a reminder for us all na as long as we live, Lord, this will be a part of our faith. This will be a part of our lives. Father, we thank you. Hayaan mo nga po, Panginoon, sa hapong ito, ikaw ang patuloy na maluwalhati, Ama, at ikaw ang patuloy na makilala ng bawat isa sa amin. Panginoon, pinupuri ka, Panginoon, sa tanging pangalan po ng bugtong anak, ang bugtong mong anak na si Yesu Cristo. Kami po ay nagpapasalamat. Amen, amen, hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. At akin na po tinatawagan ng kanyang lingkod. Welcome po natin si Pastor Alexis Diversion Gonzales. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Yung masiglang palakpak naman po sa Panginoon. Yung malakas. Can we shout, praise the Lord? Amen. So medyo mahaba-haba po ang weekend. Kamusta po kayo? Nag-enjoy po ba kayo? Yung katabi nyo po ba mukhang na-enjoy po ang weekend? Tanungin nyo nga. Come on, tanungin nyo yung mga katabi nyo. Enjoy mo ba yung weekend? Amen. Sana po kayo po ay nag-enjoy. Dahil ang topic natin, the whole month is Jesus' way, living in the fullness of joy. Sabi nyo po, Jesus' way. Sabi nyo po, fullness of joy. Buong kagalakan. Alam nyo po, nung birthday, kasal ni andito ba si Russell? Wala? Kasal po, dito po nagsimula yan. Kasal ni Russell, ako po ay nagmumotor pa uwi dahil ang layo, ilang oras akong bumabiyahe, nananalangin po ako. Nagtatangs ako, nagpe-pray ako, kasi kinabukasan magpe-preach ako. Nakakarinig po ako ng still small voice. Sabi niya, magturo ka about joy. Nung una, akala ko ako lang yon, pero sunod-sunod na araw, napakarai ko pong nakakausap na naglilingkod naman sa church, mananampalataya naman, pero hindi sila masaya. No, hindi po sila sad for that certain
period, pero matagal na kalungkutan. Ngayon po tanungin nyo yung katabi nyo. Sabi mo, ikaw ba masaya ka? Meron ka bang joy? Come on, tanungin nyo siya. Generally, hindi yung ngayon lang kasi nakakain kayo ng ice cream. Hindi yung ngayon lang. There's a time for everything. May panahon talaga na malungkot ka. No, meron po tayong mga kasama. May nalaman po ako kahapon. Si Vincent, mamaya pala mananalangin tayo. Medyo stuntman din. Parang ako. Sa mga nakakagets, no? Medyo hindi maganda yung nangyari sa kanya. And normal na maging malungkot. Pero kung isang buong taon na malungkot ka, meron pong problema. Amen po? So, tignan nyo ulit yung katabi nyo. Sabi mo, sa isang buong taon, ikaw ba ay masaya o malungkot? Ako po minsan nakakapansin ako sa inyo kapag po tinuturuan or kinocommand ko po kayo na tanungin yung katabi nyo, hindi nyo po tinatanong. Pero kapag naman po sabi kong makinig sa akin, doon po kayo nagtatanong sa katabi nyo. Ano pong meron? Kung kailan po dapat tayo tahimik, hindi po tayo tahimik. Kung kailan po dapat tayo magtanong, hindi tayo nagtatanong. Isa pa po, tanongin nyo po katabi nyo, 1 to 10, gaano ka kasaya? Ayun. Mukha naman po kayong masasaya kasi parang ang fresh nyo ngayon. No? Ano po meron sa inyo? Anyway, ang topic natin this day is masayang buhay. So masayang buhay. Alam niyo po, mamaya po may mga babasahin tayo sa Biblia na papatunayan natin na gusto talaga ng Diyos na masaya tayo. Amen po? Pero bago yun, tayo lahat, come on, tayo lahat. Kahit isa lang pong taga, meron bang worship team na pwede kumakasa? Hawakan nyo yung kamay ng katabi nyo and gusto ko pa panalangin nyo siya ngayon. Sige po, bago tayo mag-start, habang hawak nyo yung katabi nyo, pwede bang mag-utter ka lang ng prayer sa Kanya? Simulan na po natin manalangin. Panalangin mo na pagpalain siya ng Diyos, buksan ng Diyos yung puso niya, maranasan niya ang pagkilos ng Panginoon, tanggalin ng Diyos lahat ng hadlang. Come on, let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we pray every hindrances, we rebuke, we do not allow it, Lord, na makapasok sa buhay namin. Ano pa man po, Panginoon, ang nagtatanggal ng kalayaan naming makapakinig sa inyo. Ano pa man po, Panginoon, ang humaharang para mapasok namin, Panginoon, yung presensya nyo. Hindi po namin ito pinapahintulutan, winawaksi, ina-uproot po namin in Jesus' name. And Lord, we just allow your Spirit to govern us. We allow you, Holy Spirit, to bring joy into our hearts, to comfort us, to convict us, Lord, if needed. And bless your people. Ama, ngayong pong oras na to, pinagtitiwala namin ang lahat sa inyo. Nawa kayo po ay mabigyan namin ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, at sa pakikinig namin, Lord, baguhin niyo yung puso namin, mag-instill kayo ng joy. Bigyan niyo kami, Lord, ng isang espiritong uhaw, espiritong basag, Panginoon, pusong malinis, Panginoon, na kapag narinig namin yung mensahe niyo, kami po ay hindi lang magiging masaya, kundi magbabago. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng tuloy-tuloy. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat. Anyway, yung intro po natin kanina, kung nandito kayo nung medyo maaga-aga pa, alam niyo po bang gawa pala natin? Personalized po yun. Sino sa inyo nakarinig? Yung joy of the Lord, ano ba yun? Fullness. Nagulat ako, sabi ko parang ito yung team natin. Gawa po, praise God ni Ate Joy. Sana makagawa tayo ng CD. Parang Planet Shakers. Mamaya sa dulo, pag uwian, patugtugin po natin. Ang ganda po. No, ako po, advice ko sa inyo, medyo aga-agahan po natin para nakakarinig kayo ng mga personalized music ng Journey Church Makati. Tignan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, mahalin mo yung sariling atin. Kung nag-e-enjoy kayo sa mga concert ng Planet Shakers, Jesus Culture, nako, time will come, loobin ng Diyos, magkaroon din ng concert ang Journey Church Makati. Amen? Yung dito lang yung ayaw nila, kasi daw kayo, hindi kayo mga namamansin. Ayaw tuloy nila. Gusto niyo po ba? Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Siglahan naman, kapatid. Yung iba parang antok na antok pa. Amen.
So bakit ba dapat natin piliin, ilaban, at talagang dapat maging masaya yung buhay, number one, kasi maraming trials. Sabi nyo nga po, trials! Maraming trials, maraming pagsubok, marami tayong dadaan ng problema, tapos malungkot ka pa. Tignan nyo yung katabi nyo, sabi mo, maging masaya ka. Come on! Be joyful. Again po, medyo babalancing ko kasi baka sabihin naman po ng iba sa inyo, pastor, malungkot nga ako. May mga time talaga na malungkot and that's okay, that's valid. Meron po talagang ganyang panahon, pero hindi po sa buong taon. Amen? Sabihin nyo nga, hindi sa buong taon. Tignan nyo yung katabi nyo. Sabi mo, huwag ka pumayag, kapatid. Isang buong taon malungkot ka. Come on! Come on! Ginigising ko kayo, pinapaulit-ulit ko kasi yung iba sa inyo talaga, gusto pong matulog, ramdam na ramdam ko. Ano pa? Bakit po kasi ang buhay maraming hurts, maraming frustrations, maraming pain. Sino po sa inyo naranasan nyo ngayong taon na to, meron nang nanakit sa inyo? Say yes. Sino po sa inyo ngayong taon na to, nagkaroon na kayo ng kabiguan? Sino sa inyo ngayong taon na to, nabangga kayo? Ay, tayo pala yung Vincent. Mali. Sino po sa inyo, may mga taong nang iwan sa inyo? Hindi kayo makapag-yes kasi kayo po yung nang iwan? No? Nanloko, nang scam. Meron ba ritong naranasan yung ganon? May mga nagtraidor, pinagtulungan. Meron ba kayong nakakaranas ng ganon? Mga taong pinagtiwalaan nyo, tinraidor kayo, ginawang kayo ng hindi maganda. Yung iba talaga hindi makayes kasi parang sila po ata yun. At yung tinraidor, katabi nila. Naku, pastor, pinag-aaway mo pa yung mga tao rito. No, bakit pa po tayo dapat maging masaya? Kasi dahil mabilis lang at maiksi ang buhay. Tingnan nyo katabi nyo. Sabi mo, wag ka muna. Come on. Wag ka muna. Sabi mo sa kanya, wag muna. Mag-anniversary pa tayo. Baka mabigyan ka pa ng award. Nako, sayang. May 13th month pa sa December. Sayang. Wag muna. Nagbibiruan lang po tayo, pero yun yung katotohanan about life. Tama po, mabilis ang buhay. Agree po kayo? Alam nyo, kapag tinitignan ko yung mga memories ko talaga, sa totoo lang po, nalulungkot ako. May part sa akin na malungkot, may part na masaya. Kasi pag tinignan mo minsan yung mga pictures nyo in the past, minsan kompleto kayo doon. Tapos makikita mo minsan, eto, umuwi na sa Panginoon. Tapos etong isa gusto mong umuwi na sa Panginoon. Napatawa ko. No? Etong isa gusto mong ikaw yung dahilan para umuwi na siya. May mga ganun po, no? Ano pa, bakit po tayo dapat maging masaya? Kasi isa lang yung buhay. Isang buhay tapos malungkot ka pa. Isa lang yung buhay tapos pinuno mo pa ng kalungkot. May tanong po ako, sasagot po kayo ng yes or no. Sa tingin nyo ba kayo binuhay ng Diyos para maging malungkot? Again, ulitin ko. Sa tingin nyo, kayo ba ay binigyan ng buhay na lungkot para magdusa ng magdusa? Say yes or no? No. Diba? Hindi po. Minsan hindi natin nakikita yan. Kaya po talagang sabi ko, Lord, tama ba itong gagawin namin? Magtitim kami isang buwan, puro fullness of joy. Sige na. Pray ako, tapos kinausap ko si pastor, and nag-agree naman yung spirit, at talagang isang buong buwan, pag-uusapan natin joy, kasi hindi masaya yung church na malungkot. Tanungin niyo yung katabi niyo, ikaw ba masaya kang malungkot ako? Siyempre, hindi sasagot yan, kasi lilibre mo siya mamaya. At hindi mo na siya lilibre kapag sumagot siya. Kaya umayos-ayos ka. No? Ano ba? Bakit dapat po natin piliin, ilaban ang pagiging masaya? Dahil kalooban siya ng Diyos. Ito po yung masakit na katotohanan. Tingin kayo sa akin, maraming Kristiyano, malalim sa Biblia, pero malungkot ang buhay. Ulitin ko, maraming Kristiyano, rooted, ang daing alam na verse, pero yung quality ng buhay malungkot. Di ba parang hindi balanse? Hindi siya balanse. No? Kaya po sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 3 verse 12 to 13, pwede po bang kayo lang ang magbasa ng malakas? Go.
ang context po nito is seasons, yung Ecclesiastes 3. Sabi doon, there's a time for everything, there's a season for every reason. Meron po daw panahon na iiyak ka, may panahon na tatawa ka, may panahon ng pagpatay, may panahon ng pagkabuhay, may panahon po sa lahat ng bagay. Tapos sabi niya, kaya naman kinukonclude ko na wala nang mas pinakamainam pa sa buhay ng tao ang maging masaya at mag-enjoy. Kasi bakit hindi natin hawak yung buhay? So kung darating siya, darating siya. At by the way, pag pinag-aralan nyo po itong Ecclesiastes 3, hindi lang siya basta happiness. Hindi lang siya basta maging masaya ka lang, meron siyang lalim. Sabi nyo nga po, lalim. No? Yung joy daw po, talagang pagbibigay ng panahon, ng oras, sa dapat mong bigyan ng oras. No? Kasi minsan tayo isip ng isip para sa bukas, nagiging malungkot ka tuloy. Alam niyo po ba na hindi alam minsan ng tao yan? Isip ka ng isip ng isip ng isip kung enjoy mo muna yung ngayon. Baka yung meron sa inyo, iniisip nyo kung ano yung kakainin nyo mamaya. Ganun na naman kayo, habang kumakain kayo mamaya, iisipin nyo na naman kung ano yung bibilin nyo bukas. Bukas, habang bumibili kayo, iisipin nyo na naman kung saan kayo pupunta ng Tuesday. Pansin nyo, sino sa inyo guilty? Nasa 2025 tayo, pero 2026 na, pastor. Nasa 2026 tayo, pero nasa isip mo, 2027, bibili ka ng bahay, magaganito ka, yung anak mo, ganito. Kapatid, sabi ng Bible, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Amen? Kayo nasa church, sana ang isip nyo ngayon nasa Panginoon, nandito muna. Amen? Tignan nyo nga katabi nyo. Sabi nyo, dito muna tayo, kapatid. Come on. Yung mga problemang darating, mamaya nyo na lang harapin. Yung bukas, meron kayong mga kailangang ayusin, bukas na lang yan. Kasi enough yung reason para mabuhay tayo ngayon. Enough yung energy nyo. Alam nyo yung energy nyo ngayon nyo gamitin. Kung bakit po maraming mapapansin mo, drain na drain ako. Kasi ang isip nasa next week. Ngayon lang! Yung energy mo ngayon, pang ngayon yan. Amen. Pwedeng titigan nyo sa mata yung katabi nyo para matanggal-tanggal yung antok. Sabi mo, pang ngayon lang muna. Come on! Ang ganda sabi diyan, and enjoy the fruits of their labor, for these are the gifts from the Lord. Fruits of labor. Alam nyo tayo minsan, trabaho ng trabaho, impok ng impok para sa katandaan, question. Huwag kayong magagalit sa akin, but these are the truths of life. Talaga bang tatanda ka? Hindi ko po kayo tinatakot Hindi ko po kayo tinatakot, wala akong sinasabing negative. Pero totoo lang, kapatid, minsan tayo kakaimpok, kinuha ng Panginoon, saan napunta yung inimpok? Pansin niyo po ba yon? Kaya po tayo, pag nagtatrabaho, dapat nag-e-enjoy din. Amen. Dahil mong pera, pero hindi ka kumakain ng masarap. Yung iba naman, walang pera, pero kain ng masarap. Talo ka tuloy ng mga ganong mga tao. Di ba po? Di ba? Ang dai-dai mong pera, tapos tipid ka ng tipid ng tipid ng tipid, tapos lahat tayo kinuha ng Panginoon, sabay-sabay. Sayang yung pinuntahan natin, sayang yung pinagod natin. Kaya dapat binabalanse yan. Napapagod ka, ine-enjoy mo rin yung sa pera mo. Sabi nga ng mga millennials, deserve ko to. Kaya lang sumobra, nagkautang-utang tuloy sa credit card. Pastor, dahil sa ginagawa mo, talaga mamaya, kakain kami ng steak na mahal. Pero balance lang dapat yan. Ecclesiastes 8 verse 15. Pwede mo bang sabayan niyo ako? Come on. So I command the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of their life. As under, diba? Sabi niya, there is nothing better for a person under the sun to eat and drink. Dapat daw kumakain. At ito po, lagi ko po itong sinasabi pag magkausap kami ni Tita Nansing sabay kumakain. Alam nyo, Tita, kapag ang pagkain nasa harapan nyo, huwag nyong pipintasan. Baka meron dito pala pintas ng pagkain, kaya tuloy ang pagkain, pagdating sa'yo, hindi na masarap. No, isang pagkain sa inyong 10, ikaw yung nakakaranas ng hindi masarap kasi pinagtatapuhan ka ng pagkain. Ay, ito yung pintasero, hindi nga tayo magiging masarap. Kasi pintasero ka. No, wag pala pintas ng pagkain pag nakatalikod na.
Kasi blessing yan. Amen. Hindi yan biblical, pero talino dapat ng tao yan. Dahil pagkain, blessing, biyaya, dapat ini-enjoy yan. Amen? No, palapinta sa weather. Ang init, ang init. Pag malamig naman, ang lamig, ang lamig. Saan ka ba? Hindi ka na malaman. Lahat may pintas ka, kaya hindi ka masaya. Minsan, ugali. Hindi panahon, hindi pagkain. Ugali. Tingnan nyo ngayon yung katabi nyo. Sabi mo, maayos ba ugali mo? Kasi may mga tao, kahit saan mo dalhin, enjoy nila kasi maayos ang ugali nila. Huwag kayong masasaktan ha, may mga taong ganun. Kahit saan mo dalhin, lahat talaga sa kanila reklamo. Church, dapat maunawaan po natin yun. Ecclesiastes 11 verse 9 para po to sa mga kabataan. Sabay po ulit kayo, salamat sa pagsabay. Go! You who are young, be happy while you are young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring forth you into judgment. Sabi niya habang bata daw magpakabata. Kahapon po, nag-swimming kami sa Batangas, may mga bata kaming kasama. Eto na, ano ba yung parang hotdog na mahabang ganun? Banana boat. Hotdog. Mas parang hotdog kaysa banana siya. Tingnan nyo. Nasa pinakalikod po ako nung pangalawa ng sakay. Tapos yung nasa harapan ko, talo ng talo. Ganun. Talagang kinakaba. Pastor, sabi ko, hindi na talaga ako bata. Alam mo, gustong-gusto ko siyang pagalitan talaga. Ano ka ba? Pero naisip ko, ay, KJ naman ako. Dati ganito rin ako. Ngayon, ako na yung, masungit. Kaya sabi ko, sige na, hayaan mo na. Kahit magkabali-bali ako rito. Pero alam nyo, habang nagaganon kami, talagang sila nag-e-enjoy, pero yung utak ko, ang daing pinupuntahan. Sabi ko, ang bilis ng youth. Ang bilis ng panahon ng youth. Kasi parang 10 years ago, ako yung nandito, ako yung sinasaway, ako yung pinagbabawalan, ako yung vertical ng vertical, na lahat ng matandang kasama ko, Alexis, ano ka ba? Pag tumalikod ulit, vertical ulit ako. Pero ngayon parang ako na yung nagmamando ng nagmamando. Isa na-realize ko, ang bilis ng panahon ng kabataan. Kapag hindi nyo pa na-enjoy, sobrang sayang. Kaya mga youth, wag madaliin ang pagtanda. Enjoy. Basta hindi mo lang sosobrahan. Hindi lang yung susunugin. Enjoy tayo, sunugin ang bahay. Woo! Enjoy tayo, The Purge. Lalagay naman yung lugar. Lalo tayo, mga Kristiyano, dapat alam naman natin kung paano nag-e-enjoy dahil pwede naman tayong maging masaya na nasa lugar tayo. Amen? No, masaya yung mga kabataang nagpaplanong tumulong. O plan tulong, lalo ngayon yung mga jeepney driver, walang mga pera. O plan tulong, mag-ambag-ambag. Di ba? Ang saya nung ganun. So, nilulugar dapat yan. Pero, eto po advice ko sa mga matatanda. Mga hindi na bata. Hayaan nyo pong maging bata yung mga youth. Kasi ang bilis lang yan, darating yung time, matanda na sila tapos habang buhay na yun. No? Sabi ko nga kausap ko si Anthony, nagda-drive kami. Ito pong si Bombay, nagpupunta po sila ng Bicol. Nung nakaraan, pastor, 17 hours nagda-drive. Tingnan nyo, dati hindi ako nagkakamali ng ganyan. Nagda-drive siya. May chat ako ng chat nung una. Sana kayo? Dito pa kami sa Naga. Dito na kami sa... Sabi ko, 17 hours. Tita, nagda-drive 17 hours. Tayo 30 minutes. Ang sakit ng likod ko. Ako po, mula Tondo hanggang Makati, pag pumalo ako ng mga 1 oras, talagang pagod na pagod. Para ako talagang binugbog na. Sabi ko, iba na talaga. Iba talaga yung nagkakaida. Iba na. Hindi na ganun yung saya mo. Kaya, ang mga youth, habang youth kayo, enjoy nyo. Enjoy nyo. No? Enjoy while you are young. Amen? Tapos, sa mga hindi na youth, wag KJ. Kung meron po kayong katabi na medyo hindi na youth, pwede bang tignan nyo siya? Wag KJ. Hayaan nyo sila. No? Kasi alam nyo yung masyado pong pinagbawalan, yung sobrang yung pinagbawalan yung bata, ngayon, itatago nila yan, suppression, repression. Pagtanda niyan, magugulat kayo, parang bata yan. Doon nila ilalabas lahat yan. Makakakita kayo ng 48 years old na naglalaro ng Barbie. Totoo po yan. Totoo yan.
Meron po ako nakitang 52 years old bumibili ng Batman na original. Ay, papakilala kita, Kurt. Magiging ano mo siya. Kaya lang patay na yun eh. Namatay na pala. Ecclesia, totoo po, namatay na siya kasi matanda na siya. Pero nakikita ko siya, bumibili siya ng mga Batman na original. Kinukumpuni niya. Kasi lumalabas yung bata nung matanda na siya. Kaya pag bata, hayaan niyo yung season nilang ibigay yung the best nila. Amen? Enjoy your season. Nasa ang season ka ng buhay mo ngayon? Do you enjoy it? Kapag po ba tayo humarap lahat sa Panginoon? Ang sasabihin sa atin ng Joy, Joshua, tara ka na rito. Natutuwa ako sa'yo, in-enjoy mo yung buhay mo ha. Tara, pasok ka na. Or, Ruth, tara. Bago ka pumasok, ligtas ka naman eh. Pero usap muna ba't di ka maging masaya? Ba't ang lungkot ng buhay mo? Ba't lagi kang nakasimangot? Ba't ang sungit mo? Gusto niyo po ganun ang itatanong sa inyo? Or kaya naman, tara. Ligtas ka. Kaya ba't ang dami mong inaway? Dapat na pag-iisip natin ngayon yun. Amen? Bakit nung buhay ka, ang hirap mag-example sa mabait eh. Ang dami mong tinapakan. No? Tita Nancy, ang dami mong tinapakan na tao? Dapat nag-iisip tayo ng mga ganyan. Kasi pag humarap tayo sa Diyos, ano kaya ang sasabihin sa atin? Welcome, my good and faithful servant. Wow, tita ko, enjoy mo yung buhay mo. May 3 na ba ngayon? May 3? May 3, 2026. En-enjoy mo ng todo yan ha. Pinagpasalamatan mo ko, pinuri mo ko, praise and worship, hindi ka nag-CR na nag-CR ha. Hindi ako yun. May 3, talagang sinulit mo ha. Tumulong ka, minahal mo tao. Pasok na. Or, May 3, ang lungkot mo. Ano meron sa'yo? Wala ka naman dapat ikulungkot, pero ang lungkot-lungkot mo. Usap muna tayo bago ka pumasok. So, dapat ayusin po natin yan. Amen? Ayaw nyo na mag-amen. Mapalakpakan natin si Lord. Ito pa, Ecclesiastes 6 verse 9. Basa po ng malakas. Enjoy what you have rather than desiring what you don't have. Just dreaming about nice things is meaningless, like chasing. Ang talino talaga nitong tao po na to. Sabi niya kung ano yung meron ka, enjoy mo. Kasi tayo kung ano yung wala, hinahanap. Tapos pansin nyo, pag nagkaroon na kayo, parang kulang pa rin. Sino sa inyo agree sa akin? Say yes. Yung iPhone, bagong-bago, si Pastor Herx, hindi ko makalimutan yung testimony niya. Sabi niya, meron nangako sa kanyang bibigyan siya ng cellphone na iPhone. At that time, lahat ng tao, all eyes on Apple, iPhone. Nung nagkaroon na siya, nasa kamay niya na, sabi, ang unang tanong niya, eto na yon. Minsan ganun tayo. Parang, mag-e-enjoy ako pag nagkaroon ako niyan. Nung nasa yun na, nasa kamay mo na, hindi pala yun yung magbibigay sa'yo ng satisfaction. Kaya kung ano yung meron, enjoy. Kapatid, anong meron ka ngayon? Pamilya? Lalo, ang laking kasalanan nun, meron kang pamilya, tapos sinusumpa mo. Meron kang pamilya, lagi mo sinasabi, dapat hindi na lang sila nanay ko. Hindi sila anak ko. Kapatid, pag nawala, dun natin nakikita yung halaga nila. Enjoy what you have. 3 tao, sabi mo, enjoy what you have. Na church. Meron kang church, enjoy your church. Love your church. Ngitian nyo yung mga katabi nyo. Amen? Ako po kanina pagdating ko rito, nagmamotor ako. Sabi ko, pagpasok ko, kakamayan ko lahat. Pagpasok ko, talagang kailangan mag-shower ka ng love sa mga tao. Bakit? Isang magandang testimony yun. Isang kalooban ng Diyos yun na maging masaya ka sa kinabibilangan mo. Amen? Tignan nyo nga po yung katabi nyo, masaya ba sa inyo? Tanungin ko po kayo, masaya ba kayo, kapatid? Amen? No, enjoy. Pero ngayon, medyo lalalim tayo ng konti. Meron pong makapagbibigay sa tao ng satisfaction. Meron po tayong pag-uusapan na truly, talagang siya yung source of joy. At alam niyo na po ito si Jesus. John 15 verse 11, ito po yung main verse natin. Basahin po natin ng malakas, sabayan niyo po ako. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy
may be full. Truth number 1, Jesus wants you to experience His joy. Pwede bang hawakan nyo sa balikat yung katabi nyo? Sabihin nyo sa kanya, gusto ni Jesus maranasan mo yung fullness of joy. Come on. Ano ba meron sa Panginoong Jesus na to at gusto niya na ma-experience mo, hindi lang yung joy mo, kundi yung joy niya. Yung joy niya, gusto niya maranasan mo. Ano ba meron sa experience? Ano ba meron sa kanya? Along the way, pag-uusapan natin. Truth number 2, Jesus wants you to experience the fullness of joy. Sabihin niyo po, fullness of joy. Come on, malakas. Fullness of joy. Ako naniniwala kung ba't sinabi to ng Lord, alam niya kasi merong mga tao malungkot. Alam niya merong masaya naman pero hindi na full. Kumbaga sa battery, kalahati lang. Kalahati lang. Meron naman konti lang. Meron naman wala na talaga. Pero meron mga puno. Tingnan nyo katabi nyo. Tingnan nyo po. Come on, tingnan nyo. Mata pa lang eh. Mata pa lang makikita mo masaya na eh. Masaya ba? Masaya ba yan, kapatid? No? Ito yung ano pala, by the way, yung context. Puntahan natin, John 15, verse 9 to 12. Basa tayo ng sabay-sabay. Yung talagang inaantok na basa. Yung ganyan. Come on, tuloy nyo yan. Go! As the Father, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be. My command is this, love each other as I have loved you. Yung joy ni Jesus, yung kagalakan na meron siya, gusto niya mapasayo. Sino po sa inyo gusto niyong maranasan yung joy ni Jesus? Say amen. Sino sa inyo naniniwala in the presence of Jesus, there is fullness of joy? Amen. Sino sa inyo naniniwala gusto kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon? Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Come on. 3 pong bagay, mabibilis lang to. Number 1, remain in the love of Jesus. Pwede bang basahin nyo ng malakas yan? Go. Isa pa po, yung malakas. John 15 verse 9, remain in my love. Alam nyo, meron pong fullness of joy when you remain in the love of Jesus. Meron po akong napanood na isang content creator. Medyo sumisikat siya ngayon. Meron siyang 400 followers sa Facebook Facebook. Tapos sa TikTok niya parang ang dae-dae niyang followers. Ito pong TikTok influencer na to, nakakatawa siya, patawa siya ng patawa. Pero may isa po akong scroll, nakitang testimony niya. Nag-testimony siya. Dati pala siyang worker sa church, tumutugtog, marunong siyang mag-drums, marunong siyang mag-piano. Worshipper siya. Pero one time, nagkaroon ng problema yung church. By the way, yung parents niya po ay pastor. So nawala siya. Nawala siya sa church. Tapos habang nagte-testimony siya, sabi niya, hindi ko na mabalik yung saya ko. Gusto kong bumalik sa church, gusto ko ulit maglingkod, pero tuwing pupunta ako, maglilingkod ako, bigla na lang ako nawawala. Hindi ko alam yung nangyayari, pero ang lungkot-lungkot ko. Ulit-ulit yung pagsabi niya ng ang lungkot-lungkot. Alam niyo, habang pinapaulit-ulit ko yung video niya, ramdam na ramdam ko. Kasi ang dai ko pong nakilalang young people na ang sigla-sigla nung nasa Panginoon, nung nawala na puno ng darkness yung buhay. At hindi ako masaya na malungkot sila. Malungkot din ako, kaya kayo po mapalad, nandito kayo at hindi kayo lumalayo sa Panginoon. Amen? Pwede bang 3 tao sabi mo, huwag kang lumayo sa Diyos? No? Lalo na sa mga masisigla. No, young people, tingin kayo ng maigi sa akin. Yung mga nag-aaral ng J101, pambihira, kayo yung mga tinatrabaho ng kaaway, huwag kayong pumayag. Mga leaders, no? Huwag magpaka-busy sa ministry, bagamat marami tayong ginagawa, praise the Lord, pero huwag niyong kakalimutan yung devotion niyo, yung prayer life niyo, huwag na kayong lalayo sa Panginoon. One step backward pa lang, balik agad, kasi ang hirap bumalik pag nawala ka na. Yun yung totoo dun. Kaya tayo mapalad, nandito tayo, sama-sama tayo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Come on! Marami tayong kakilala nung wala na sa Panginoon, ang lungkot na. Nagte-testimony sila.
At alam nyo, parang yan po yung isa sa ano ko ngayon, Pastor. Yan yung ministry ko ngayon. Friends tayo, nire-reach out natin. Ayan yung isa po sa ginagawa kong ministry ngayon. Nilalapitan ko yung mga taong at pilit na binabalik sa tulong ng Panginoon. At praise God, meron namang mga nagtatagumpay. Sa mga susunod na linggo, may mga makakita kayo rito. Pero wag nyo na sabihin na, ikaw yung backslide. Wag kayong ganun Akapin nyo, mahalin nyo. Dapat ang tao, pag nakikita natin sa church, dapat feeling nila VIP sila. Pwede ba yon church? Pag nakakita kayo ng mga bago rito, pwede bang yung mata nyo nagkakaroon ng puso? At parang meron kayong mga kapatid na nandito ulit ngayon. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Dapat ganun ang community rito. Ang Greek word ng remain, dito po sa John 15, ay meno. Sabi nyo, meno. Anong ibig sabihin to? Living in constant dependence. Ang ibig sabihin pala nito, yung remain dyan, nasasaktan ka, nahihirapan ka, napapagod ka, pero dumidepende ka pa rin sa Diyos. Hindi mo alam, brother, na magiging pastor in the future, I declare. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari bukas, next week, pero buo yung puso mo na kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen! 3 tao, sabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung may init, sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Come on! Joshua, hindi ka pababayaan ng Diyos. In fact, ang ganda na ng sitwasyon mo ngayon. Purihin ang Panginoon. Amen? Alam nyo, marami sa atin dito, in the past, hindi maganda, pero kakapanalangin, kakatiwala sa Panginoon, at kakalakad, ayon sa kalooban ng Diyos, pinaganda ng Diyos ang kanilang mga sistema ng buhay ngayon. Amen? Kung kayo yon, magsabi kayo ng malakas na amen. Balakpakan natin ang Diyos. No? Ano pang ibig sabihin nitong remain na to? Not drifting away. Alam nyo, ito yung problema na paulit-ulit kong sinasabi. Kapag kasi tayo gumaganda na yung sitwasyon, nakakalimot na sa Diyos. Sana hindi ikaw yun. Kaya kapatid, natutuwa po ako pag may mga tao na mas gumanda yung sitwasyon, mas yumakap ng todo, mas uminit sa Panginoon. Dependence, complete dependence. Ongoing fellowship. Kayo po ba nananalangin araw-araw, mga kapatid? Going to church is good. Wala pong problema. Good yan. Pero mas mainam, every morning you seek the Lord. Every morning luluhod ka, Panginoon, salamat. This is the day that you have made. I will rejoice and be glad in it. Amen? Buong araw, magkakaroon ka ng problema, mapapagod ka, bago ka matulog, hingi ka ng kalakasan sa Lord. Lord, matutulog na ako, linisin niyo yung isip ko, may mga nasabi akong hindi maganda, patawarin niyo ako. At bigyan niyo po ako ng magandang bukas ulit, bigyan niyo ako ng pahinga. No? Papagpahingayin ka ng Diyos, bukas ulit, ganun ulit. Di ba ang sarap mamuhay according to the love and will of God? Amen? Parang hindi nyo gusto. Palakpakan natin si Lord. Come on! May endurance. Nasasaktan ka pero wag kang papagod. Church, ako po lagi kong, salamat. Pastor, tignan niyo yung mga tao. No, praise God tayo, pinagpapala, nag-harvest tayo sa Diyos. Eh, masaya kayo, palakpakan nga natin ng tuloy-tuloy ang Panginoon. Endurance. Sana kapatid, kahit magkaroon ka ng problema, wag kang bibitaw sa Diyos. Wag kang lalayo sa Diyos. Loyalty. No? It's good to be loyal to people, but let's be loyal to the Lord. Wag na wag kang magiging loyal kay taning. Meron tayong mga ganyang mga naririnig na kwento. Bibigay nila yung soul nila, bibigyan sila ng kasikatan, but at the age of this, kukunin sila, mahihirapan sila, i-humiliate sila. Kahit kailan, wag kayong kakapit kay taning. Tanungin niyo yung katabi niyo, tignan niyo sa mata. Sabi niyo, wag kang kakapit sa patalim. Masusugatan ka. Wag kang kakapit sa patalim. Kumapit ka sa Diyos. Heart to heart tayo, kapatid, kahit nasasaktan kayo, kapit lang kayo sa Diyos. Matatapos din yan. Amen? Lalo pag ang dilim-dilim na, ibig sabihin patapos na yan. It is darkest before the dawn. You will see the end of the tunnel. Makikita niyo yan. Amen? Hindi ko alam sino sa inyo rito yung may mga pinagdadaanan, pero kumapit lang tayo sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Let's shout, praise the Lord. No, purihin ang Panginoon.
When you remain in the Jesus love, in the love of Jesus, we will have fruits. Alam nyo, ang ganda-ganda, kapag ikaw nakatanim ka sa pag-ibig ng Panginoon, magkakabunga ka. You will have fruits. Sino sa inyo yung katabi nyo ngayon? Mukhang mabungang magunga. Praise God. Can we shout, praise God? No. Ang sarap maging mabunga. Kapatid, ang sarap-sarap yung may dumidikit sa'yo, pag hiwalay nyo, ang gaang-gaang ng pakiramdam niya. By the way, tingin kayo sa akin, ang pagiging mabunga, hindi lang yan yung sobrang mong active sa church. Hindi lang yun. Hindi lang yung sikat na sikat ka rito, may spotlight ka, kumakanta ka, mukha ka. Hindi yun ang pagiging mabunga. Malalim yan. May mga tao, tahimik na tahimik sa church, pero napakabunga. Pag tinabihan sila, pag hiwalay, ang liwanag ng isip ng tinabihan nila. Pag tumabi sa kanila, pagkahiwalay nila, ang lakas-lakas na kagad ng loob. Di ba napakabunga? Nagkakaroon ng kapangyarihan, sumasaya yung tao. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, sana ganun ka. Yung kapag may dumidikit sa'yo, parang ayaw ka ng layuan. Kasi nagkakaroon ka ng, lumalakas sila. Hindi ka negative. Hindi yung kapag dikit sa'yo, lahat na galit, yung galit mo, galit na sila lahat. Kapatid, wag tayong ganun ha. Huwag kayo yung tao na kapag dumikit sa inyo, nagkakaroon ng galit, ng sama ng loob, tisod, nakaluhod na pero dumikit sa iyo, dumapatuloy lalo. Yung parang hirap na, pagtapos nyo mag-usap, ang gusto Amen? Let's be the source of joy. Amen. Siyempre, si Jesus talaga yan, pero when you have the fullness of the Holy Spirit, when Jesus is in your heart, lumalabas talaga siya. John 15, verse 5. Pwede po bang kayo lang ang magbasa? Go. Those and I in them will produce much fruit. For apart from me, alam nyo ang ganda po, kapag ang tao nakakakilala at lumalalim ang relasyon niya sa Panginoon, nagiging understanding siya. Remain in the Jesus of love, in the love of Jesus. Yung love of Jesus, malalim siya. Hindi lang siya love of Jesus. No. Yung love of Jesus, it understands. Meron kang malalim na pag-unawa. Kayo po ba, dumating na kayo sa point, tanungin ko po kayo, and say yes kung kayo yung ganito. Dumating na kayo sa point na kapag may nagkakamali sa inyo, yes, nagagalit kayo, pero nauunawaan nyo na siya. Sino pa flying voters dyan? Participate naman, church. No. Or hindi pa rin. Or baka hindi pa rin, kaya hindi po kayo nag-yes. Sana paratingin po tayo ng Diyos sa ganong sitwasyon ng buhay natin. Yung kapag may nakasakit sa'yo, naaawa ka. Nagkakaroon ka ng, hindi niya kasi naunawaan eh. Kasi ganon si Jesus eh. Nakapako siya sa krus. Sabi niya sa Lord, Lord, forgive them. Patawarin niyo sila, hindi nila nauunawaan yung ginagawa. Nagkakaroon siya ng understanding. Alam niyo, yan yung ibinibigay ng pag-ibig ni Jesus. Kapag lumalapit ka sa Panginoon, hindi ka nagiging judgmental. Nagkakaroon ka ng understanding. And because of that understanding, because of that love, alam niyo yung taong kinakainisan nyo at pinapanalangin nyo, baka kausapin pa ni Holy Spirit yun. Kayo pa maging dahilan bakit siya nagkaroon ng divine connection. Kasi dahil sa'yo. Amen? Ano pa? May tanong po ako. Kapag po may mga tao na bumabagsak, nagkakamali, ano po nararamdaman nyo? Kayo po ba ay nagiging judgmental sa kanya? May kakilala ka, kaibigan mo, nagkamali, bumagsak, nagkaroon ng kasalanan. Nagiging judgmental ka ba? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo. Nagiging judgmental ka ba? Come on, meron po akong gustong ipunto rito. Tingin kayo sa katabi nyo, come on. Sabi, nagiging judgmental ka ba? Or naaawa ka? Eto po medyo lumalalim tayo ng konti Tingin kayo sa akin, wag po kayo mawawala. Wag niyo po silang uhusgahan. Wag na wag. Wag, pag may nakita kayong bumagsak, nagkamali. Alam niyo kung bakit? Kasi pareho po kayong tao. Anytime, yung nangyari sa kanya, pwede pong mangyari sa'yo. Ang masakit, kung ano yung trato mo sa kanya, baka ganun din yung maging trato sa'yo ng mundo.
Ay, mga tao, makikita mo, bakit etong tao na to bumagsak pero mahal na mahal siya ng mga tao? Kasi tuwing may bumabagsak, hindi niya hinuhusgahan, minamahal niya rin. Bumalik lang sa kanya yung ginawa niya. Pag-isipan niyo po maigi yan, kapatid. Pag-isipan niyo po, lalo na sa mga judge. Wala naman dito nun. Tignan niyo ngayon yung katabi niyo. Sabi mo, buti na lang hindi mo ko ginudge nung bumagsak ako kahapon. Ay, bumagsak ng literal po para si Vince. Si Doc Spark. Ayun, nagkakaroon ng Christ-like character. When we remain in the love of Jesus, nagkakaroon ng Christ-like character. No? Gumaganda ang ugali. Sino po sa inyo? Huwag kayong mahihiya, say yes. Nung nakilala nyo si Jesus, kahit papano, unti-unti gumaganda na po ang ugali. Sino? Mukhang mahirap kasi pag ikaw parang nagyayabang eto na lang. Sino po sa inyo yung katabi nyo mukhang gumanda na yung ugali? Kapag mahina mag-yes, alam nyo na. No. Nagkakaroon ng fruit of the Spirit. Sabi nyo nga po, fruit of the Spirit. Ano ba yung fruit of the Spirit? Galatians 5:22-23. Basa po tayo. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Pwede ka bang maging masaya kung magagalitin ka? Pwede ka bang maging full of joy kung magagalitin ka? Yung masanggi ka lang, biglang nananapak ka kagad. Kapatid, may ganun pa ba rito? Lalo sa mga malalaki katawan, kayo pag nanapak, masasakit. Brother, ayos-ayos natin yung ugali natin, Mataas ang mga testosterone niya mga yan, biglang-biglang nananapak yan, Iayos kasi masakit! Ang mga babae, minsan mahina lang yan, Pero iba kasi, dapat iaayos natin. So, mapag-aaralan dapat natin yung mga sarili natin. Kapatid, nadudulot ng pag-ibig kay Kristo na pag-aaralan mo yung sarili mo. Amen? Nagsa-self-evaluate ka. Eto ko, last year. Eto yung mga pangit sa akin. Kapag nadudulas ako, nagmumura ako. Kapag nagagalit ako, naghahagis ako ng pinggan. Kapatid, ilang pinggan na yung nabasag sa bahay nyo? Yung iba talaga, stiff neck Pastor, next na. Point number 2. Point number 2 na. Ano pa? When we remain in the love of Jesus, nagiging asin at ilaw tayo ng daigdig. Amen? Talagang pahina ng pahina. Come on, amen! Palakpakan natin si Lord. Remain in the love of Jesus. Kapatid, gusto nyo maging masaya? Remain in the love of Jesus. Hindi lang saya yung ibibigay sa inyo ni Jesus. Joy. Fullness of joy. Sino sa inyo naiintindihan nyo po yung sinasabi ko? Masarap sa presensya ng Diyos. Minsan tayo walang pera. Dumarating sa point may problema. Dumarating sa point nagkakaroon ng suliranin. Pero pag may Diyos ka sa puso mo, di ba ramdam na ramdam mong may tumutulong sa'yo? Amen? Mga panahon, ang tao tutulungan ka, pero hindi nila mabigay yung sapat na tulong. Sino sa inyo agree? Meron kang malalim na problema, kinausap ka na ng lahat ng tao, pero hindi ka pa rin magkaroon ng parang fullness of joy. Hindi niya ma-solve. Pero di ba yung umupo ka, kinausap mo Diyos, umiyak ka, nakinig ka sa Kanya, pagtapos mo para kang, hindi naman nawala yung problema mo pero may lakas na sa loob mo. May lakas na sa loob mo. Amen? Meron akong kasama po dito sa SM Manila. Sabi niya sa akin, pray tayo. Pray tayo. Nasa kapihan kami, magpe-pray na kami. Wag na tayo dito mag-pray. Sa loob na ng sasakyan. Nasa loob na kami ng sasakyan. Sa loob kami ng sasakyan. Pray kami. Wala pa po akong sinasabi. Siya rin naman wala. Nagtatangs pa lang ako. Bigla na siyang sumigaw ng malakas. Siyempre ako pa, baka may dalang baril magbaril dun, mapagkamalang binaril ko pa siya. Diba? Parang sinabiniban,
Ako naman, nakaganin yung kamay ko. Diyos. Lord, sinasanay ba na ba siya? Nagtatanong na ako sa Lord eh. Tinatanong ko na kasi kinakabahan ako. Wala akong dalang oil. Hindi ko alam, ano ba to? May tatanggalin ba tayong demonyo rito? Nagpe-pray ako. Edi pray na kami. Pray kami. In Jesus' name, Amen. Alam mo, pagtapos namin manalangin, totoo po to ba? May mga sinabi siya, hindi ko na sabihin, pero may mga sinabi siya na sobrang layo dun sa sitwasyon niya, na may gusto siyang gawin na hindi maganda. Sabi ko, ang panalangin, napakamakapangyarihan. Pagtapos nun, inayos niya yung sarili niya, tinuloy niya. Alam niyo ngayon, kahit papano, patapos na yung problema niya. Amen? Doon mo makikita ang tao pag lumapit sa Diyos, hindi napapahiya. Amen? Ang tao pag kumapit sa Panginoon, oo, masasaktan ka ngayon, pero ituloy mo lang yan, makikita mong ilalabas ka ng Diyos dyan, sasamahan ka niya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Baka meron dito nasa ganun kayong sitwasyon ng buhay nyo, yung madilim, yung hirap na hirap, huwag kayong lalayo sa Diyos. No? 3 tao, sabi mo, huwag kang lalayo sa Diyos. Matatapos na po ako. I'm calling the worship team. Ano pa, when we remain in the love of Jesus, we understand God's will through prayer. Sabihin nyo nga po, God's will. Sayang, di ko na-preach to. God's will. John 15 verse 7. Pwede po bang kayo lang? Tinuturuan ko po kayong magbasa para pumasok sa puso natin. Go! Ang ganda po, no? Alam nyo, ano po yan? Isa yan sa pangako ng Diyos. If you remain in me and my words will remain in you, sabi niya, hingin mo kung ano yung gusto mo and it will be granted. 3 po ang sagot ng Diyos. Number 1, yes. Sabi nyo nga, yes. Number 2, no. And number 3, wait. Pastor, pray ako ng pray, but parang hindi sumasagot na kapatid, sumagot na siya. Sagot niya, no. Kayo ba, meron po kayong ganong senaryo sa buhay niyo? Lord, tulungan niyo naman ako. Gusto ko nito. Bigay niyo na sa akin to. Parang hindi siya sumasagot. Actually, sumagot na siya. Sumagot na siya. Or di kaya naman, Lord, ba't parang ang tagal? Baka kasi sagot niya, wait. Kailangan malaman natin yun. Kasi minsan tayo, pinipilit natin kung ano yung gusto natin. Pero gusto ba siya ng Diyos? Kalooban ba siya ng Diyos? Kailangan maunawaan po natin yun. No, nalalaman natin yung tamang panalangin when we remain in the love of Jesus. Pangatlo, we experience deep joy. Sabihin niyo po, deep joy. Malakas po, deep joy. Marami po tayong makikita, matatagpuan pag nasa presensya tayo ng Diyos. Alam niyo mga disciples, sila po yung mga nakasaksi ng miracles. Tanungin niyo po ako, bakit? Kasi katabi nila si Jesus. Gusto niyo makatagpo ng maraming miracles? Be with Jesus. Nung first miracle ni Jesus, He turned water into wine. Lahat ng tao amazed na amazed. Actually, disciples, amazed na amazed sila. Pero makikita nyo kung bakit nila na-witness yon because they were with Jesus. Minsan tayo hindi natin makakita-kita ng miracles. Hindi tayo nararanasan yung miracles kasi malayo tayo kay Jesus. This time, lumapit ka kay Jesus. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, lumapit ka kay Jesus. No, dikitan mo siya. No, manalangin ka. No, ilapit mo yung puso mo sa Kanya para maranasan mo yung miracles. Amen po? Pangalawa, love like Jesus. Yung katabi nyo, sabihin nyo, love like Jesus. Come on, love like Jesus. John 15 verse 12, love each other as I have loved you. Isang malaki yan, makapagbigay ng joy sa puso ng tao. Sino po sa inyo agree? Masarap magmahal. Ulitin ko po yung tanong ko. Sino sa inyo agree? Masarap magmahal. Sino sa inyo ang nagmamahal? Sino sa inyo mahal nyo yung katabi nyo? Sa mga nanliligaw dyan, ilakas nyo na yung amen. At baka
katabi nyo yan, sagutin kayo ngayon. Do the Jesus way. Do the Jesus way. Alam nyo, sabi niya mahalin nyo ang ibang tao kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tingin kayo sa akin, ganito kasi yan eh. Kailangan ko ng example. Kuya Don, Brother Bombay, tara dito. Si Brother Bombs, may certain amount of love lang siya na kayang ibigay kay Kuya Dons. Ang social na mga pangalan na, Bombs Dons. Dr. Ols. Pastor Jones. Tita Nance. Ang cute nyo, no? Pero, eto no, Bombay, tanungin kita. Inagaw niya yung motor mo. Ninakaw. Ano mararamdaman mo? Magagalit po. Anong gagawin mo sa kanya? Mananakit po. Umupo ka lang. Ano ka pala, violente. Si Kuya Jones. Ayoko na magsamba, mag-away pa kayong dalawa sa baba dahil sa akin. Pero, hindi, eto lang, no? Ginigising ko ka. Pero, minsan, pag yung tao may nagawa sa atin, ayaw mo na sa kanya. Tama po. May mga taong wag na wag mong gagawin ng di maganda kasi buburahin ka niya na sa mundo niya. May mga taong gawan mo ng hindi maganda habang buhay ka ng hangin sa kanya. Ibahin niyo si Jesus. Ibahin niyo si Jesus. At minsan tayo ganun eh. Huwag kayong masasaktan na. Alam niyo tayo hindi full of joy kasi marami tayong mga nakatagong galit. May mga nakatago tayong hatred. Kahit kailan di na kita kakausapin. Kahit kailan hindi na kita, kasi ganito yung ginawa. Kaya minsan tayo parang, ba't hindi ko alam, ba't ako hindi puno yung saya ko? Dapat malaman natin yun. Si Jesus kasi ginawa na ng hindi maganda, mahal niya pa. Yun yung sabi dito love each other as I have loved you. Di ba tayo maraming pagkakamali kay Jesus? Pero pag humingi ng tawad, pinapatawad. Kayo po ba napatawad nyo na yung nakapanakit sa inyo? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, napatawad mo na ba siya? Ang hirap nito. Ang hirap nito. Alam nyo, ito po yung utos ni Jesus na parang it doesn't make sense. Tinuro ko to sa midweek. Ano yung mga it doesn't make sense? Parang, ano ba yan? Out of logic? Parang hindi tama. Sabi niya, di ba? Love your enemies and pray for those who persecute you. Tita Nancy, mamahalin mo yung mga taong pinagtulungan ka? Ha? Mamahalin ko kayo, papakulong ko kayo. Yun yung sabi ni Jesus love your enemies and pray for those who persecute you. Pagpe-pray mo pa siya, siniraan ka na, Vincent, binunggu ka, tapos papakainin mo sa Jollibee. Tara, libre kita, ang hilong-hilo ko Libre kitang Jollibee, binangga mo ko Ha? Reckless driver ka, dapat sa'yo matanggalan ng lisensya. Di ba ganun yung isip na, pero sabi, love your enemies and pray for those who persecute you. Ano pa? Pag sinampal ka sa kabila, ipasampal mo pa. Ha? Kay Joshua mo gawin, sasampalin mo sa kabila, papasampal niya yung kabila. Magbubugbugan kayo, sparring kayo dyan. Iba magmahal si Jesus Alam mo si Jesus, dadaling ka niya sa mas malalim na paraan na doon mo matatagpuan na pag sumunod ka pala sa Kanya, may kaakibat na joy. Amen! Kaya pala yung mga sumusunod sa Kanya, may kakaibang nangyayari sa puso't buhay nila. Bakit ganito siya? Bakit ganito siya pinagpala? Hindi mo alam yung pagsunod na ginawa niyan. Pinatawad niya yung taong may ginawang hindi maganda sa kanya at hindi lang yung binigyan niya pa ng second chance. Di ba ganun si Jesus? Makikita mo tuloy yung buhay niya, sobrang bunga. Yun lang yung nakita mo yung bunga, hindi mo nalaman yung likod nun. Alam ko, kinakausap tayo lahat dito ng Diyos. Ano ang pinapagawa sa inyo ng Diyos? Ano pa yung utos niya na it doesn't make sense? Bigay mo yung balabal mo pag ninakaw pa yung isa. Pag ninakaw, bigay mo. Nung
panahon kasi nila maginaw. Ba't mo bibigay yun? Giginawin ka. Sila, maiinitan. Pero alam nyo, ang pagsunod kasi sa Panginoon, ganun. Sabi niyo, love each other as I have loved you. Sino yung mga taong mga humingi ng tawad sa inyo? Patawarin nyo. Yung galit, alam nyo, hadlang yan para po ang fullness of joy di makapasok sa buhay nyo. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Gusto ka, Kuya Don, punuin ng Diyos. Hindi niya magawa kasi may nakaharang galit. Gusto kang punuin ng Diyos, hindi niya magawa, may nakaharang pride. Gusto kanyang turuan, may hindi nakaharang unteachable spirit. Gusto kanyang punuin, may nakaharang, ano yan? Minsan malikot. Tanggalin. 3 tao sabi mo, tanggalin mo yan, kapatid. How to do the Jesus love? Pinakamadali. Punta na tayo sa practical. Magbigay. Ganun ang Diyos eh. Amen? Turo niya magbigay. Give, and it will be given to you. It is more blessed to give than to receive. Kapatid, last year, tumanggap ka ng tumanggap. Yes, bless ka. Pero gusto nyong mas mabless pa kayo, magbigay kayo. Yung laging nanlilibre sa inyo, kayo naman yung manlibre. Kaya this coming Friday, Doc, ako manlilibre sa'yo. Sunday. Yung Sunday sa McDo. Nililibre kasi ako, Italianis eh. Napakamahal dun, di ba? Jollibee muna tayo. Give! Kapatid, gawin yung ano yan. As a pastor, turuan ko. Gawin yung ngayong second quarter hanggang matapos, baguhin nyo yung sistema ng buhay nyo. Yung lagi kayo nililibre, this time kayo manlibre. This time kayo manlibre. Hindi naman kailangan sobra eh. Give. Ganyan si Jesus eh. Buhay niya nga, binigay niya eh. Amen? Kakaiba yung saya niyan. Alam mo yung mga taong sobrang saya kasi talagang giver sila eh. Iba yung puso ng mga taong giver. Maniwala po kayo. Ano pa? Forgive. Ayan, kanina pinag-usapan natin. Serve people. No, alam nyo, marami akong kilala rito, ginagawa lahat yan, kaya tignan mo buhay, napakapayapa, puno ng joy. Tingnan nyo katabi nyo, sabi mo, salamat, ginagawa mo yan, kapatid. Help people. No? Kasi yung salita ng Diyos, ilagay na natin sa buhay. Huwag na patagalin. Amen? Huwag nyo nang patagal. Ang pagsunod, hindi na pinapatagal yan. No? Second quarter ngayon, hanggang matapos yung taon, hanap kayo ng mga taong tutulungan nyo. Hanap kayo. Buksan nyo yung Facebook nyo, isa-isahin nyo, sino ba rito yung kailangan ng tulong ko? Pupuntahin ko siya, tutulungan ko siya. Alam nyo, maraming panahon, ang Diyos, hinahanap sa atin yun. Hinahanap sa atin yun. Yung sabi ng tao, sabi ng Maria, pinakain mo ako, nagugutom ako, pinainom mo ako, nauuhaw ako, binisita mo ako sa presinto nung kailangan ko, binigyan mo ako ng ganito. Paano ko nagawa sa'yo? Kung ano yung mga ginawa mo sa list of this, ginawa mo sa akin. Amen? Sino po sa inyo? Tanungin ko kayo, sumagot po kayo. Sino po sa inyo ngayong second quarter hanggang matapos yung taon? Hahanap kayo ng tutulungan nyo. Praise God. Pagpalain sana po tayo lahat ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. 1 Peter 4 verse 8, above all, keep loving one another earnestly. No? Since love covers a multitude of sins. Hindi pwedeng kahit kailan mabuhay sa kalungkutan ng taong mapagmahal. Tandaan nyo yan ha. Ang mga taong mapagmahal hindi mabubuhay sa kalungkutan yan. Bakit? Nakita ng Diyos na nagmamahal siya, ang Diyos ang magsusupply sa kanya ng joy. That's the rule. Amen? Kaya be loving mga kapatid. Maging mapagmahal kayo. Tanggalin ang judgmental spirit. Tanggalin ang hindi magagandang espiritu at punuin yung sarili ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Come on. Pero sabi, Romans 12 verse 9. Pwede bang kayo lang ang bumasa? Romans 12 verse 9. Basa po ng malakas. Go. Sabi doon, no, hindi dapat, dapat totoo. Amen. Dapat totoo. Tapos sabi dyan, hate what is wrong. Yung mali, dapat mo talaga. Mali. Hold tightly to what is good. And last, share the love of Jesus.
isa po sa pinaka nagbibigay ng joy sa tao kapag nakakapagdala siya ng kaluluwa sa Panginoon. Narito kayo ngayon, pinarinig sa inyo ng Diyos ko. Be an instrument. Be an instrument. Mag-isip kayo ngayon ng mga tao na sa tingin nyo kailangan nila si Jesus. Share nyo si Jesus sa kanila. Pwede bang awitin po natin yung kinanta natin kanina? Let's worship. Sa mga nasa upuan, kasama ko rito, this time, let's ask. Magpapuno tayo sa Panginoon. Magpasiyasat tayo, may galit tayo. Let's release. Yan ang mga inuutos sa atin ng Panginoon. Hingi tayo ng lakas para masunod po natin ito. We need Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Come on, mga kapatid, let's worship. Jesus, I Purihin natin ang Panginoon. Connect your heart to the Spirit of God. Think of Jesus. Think of Jesus. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I stay. Taas natin dalawa natin kamay, Panginoon. Salamat po. Salamat sa oras na to. Thank you, God, for your words. Thank you, Lord, for the message. I pray, God, na maipasok ito sa puso natin. Help us, Lord. Help us to live a joyful life. Lord, I rebuke yung mga espiritong nagbibigay sa amin ng kalungkutan. Kung sino man po rito ang nakakaranas ng matinding kalungkutan na tuloy-tuloy, Panginoon, tanggalin niyo po ito. Bunutin niyo, Lord, sa kanilang mga puso. Tanggalin niyo, Panginoon, ang espiritong bagabag, ang espiritong nagpapahirap sa kanila. Lord, we cancel it in Jesus' name. Panginoon, bigyan niyo ng kalayaan ang mga tao na may panikala. Panikala, Panginoon, ang galit. Panikala, ang pride. Tanggalin niyo, Panginoon, ko sa buhay nila. And let them live a free life, Lord. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. I pray that they will experience, Lord, the freedom that comes from your Spirit. Fill them, Lord, with your Spirit. Punuin niyo kami, Lord, ng Espiritu niyo, Panginoon. Bigyan niyo ng uhaw ang bawat isa. Bigyan niyo ng apoy. Panginoon, tulungan niyo kaming sumunod sa inyo. At punuin niyo kami, Lord, ng pag-ibig. Ang mga nahihirapang sumunod, tulungan niyo, Panginoon. Sabi niyo, Lord, Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Yakapin niyo ang bawat isa at tulungan niyo kaming magbago. Yakapin niyo kami, Panginoon.
Pagpalain mo kami, Panginoon. Taas natin yung ating mga kamay. And for the last time, let's sing this song again. Let's worship God in spirit and in truth. Jesus, Lord, we believe in you, Lord. Hallelujah! Jesus, I believe. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Pwede bang ang mga boses lamang? Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes, Lord. Jesus, we belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Salamat. Thank you, God, for your love. Dalangin ko, Lord, na sa pag-uwi namin, maranasan ang bawat isa yung pag-ibig. Yung pag-ibig na nais nyo sa aming puso. Change our hearts, Lord. Transform our lives. And fill everyone with joy. This I pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng tuloy-tuloy na malakas ang Panginoon. At let's shout, praise the Lord! Let's shout, hallelujah! Salamat, Panginoon.